Hey! What's up mga partners? For today's video ay magpupuk-purok-puk na naman sino? Ako. Ako na naman taya. Siyempre, usual kapag gata, siya yung taya, di ba? Ako ang present dyan. Siyempre, panoorin ito mula umpisa hanggang dulo. Watch this! Ang mga ingredients sa aking lulutuin na. Wow! Ang lulutuin ko ngayon is Ginataang kalabasa at sitaw na may sahog na hipon. Konting hipon. Ito ang bawang sibuyas, luya, sili. Uy, ang dami oh. Ito yung kahanggata, ito yung hipon, sitaw, kalabasa, Choknut. nor. At ito ang pampalasa lang natin. Salt, iodized salt and pepper. So, ayan na guys. Samahan niyo na At ang ako. gata. Ay, ito yung pangalawang gata. Dalawang piga yung pangalawang gata. Dalawang piga. Pangalawang piga. Ayan. So, as usual, ganun pa rin pagluto. Anong as usual sa pagluto? Ilagay ang sibuyas at wangba at luya. At luya, ilagay na. Yan ulit. Halo-haloin na. Para maglasa na siya. Hindi pa rin kami nakabili ng ilaw sa exhaust. Dalawa na ilagay ko para ganun. Dalawang choknut. Sabi ni madam. Choknut, di ba? Ang sarap ng choknut. Para mag-blend na yung lasa. Wow. Wow. Spelled blender. Blend. Hap lang. Mamaya na lang magdagdag na ng kulang. So, ganun pa rin ang procedure. Halo-haloin lang. Halo-haloin hanggang sa kumulo. Hanggang sa kumulo. Maghahayaan para hindi mo maumulan. Syempre yan naman ang aming partner sa aming gulay. Wow! Ang aming air fryer chicken. Grilled chicken. Syempre, hindi pwedeng gulay lang. Kailangan may partners. Kaya nga partners. Talaga. Hindi kasi kumakain si Mickey ng walang partners. Wow! Ano daw ah. Para pala. Gusto niya lagi may partner. Siyempre masarap na Huwag pa ba Ako kayang kumain kahit kalabasa. Ako pala yun. Siyempre masarap pag may partners. Eh siyempre kung wala naman budget, diba? Eh, wala kang pambili, wala kang partner. Pwede na yun. Ang sexy naman ng nagluluto. Baka kabagin yan. Siyempre ganyan talaga. Galing tayo labas. Diretso pupurok. Yan, antay lang natin na Kumulo. Pag kumulo na. ilalagay ko na yung gulay. Tingnan niyo naman yung kalan ni Mickey. Matitetano na kayo niyan. Siyempre, ganyan muna siya. Hindi, ganyan lang muna yung kalan. Tsaka nabibili. Pinag-iipunan natin lahat ng Antayin namin nung may regalo sa kasal namin. wala. Makukunat din na paghipon yung alan matitetano na po. Hindi na mateta. Nagbabalat. Ano yun, nababalat? Nagbabakbak na. Okay lang. Okay lang, at least gumagana pa rin. Kundi sumasabog. Ang masakit sa sapo. Yan, halu-haluin para hindi mamuo ang gata. Yeah. Ayun, nakakamiss magluto ng ganito. Parang lagi na akong nagluluto nito ah. Basta gata, as usual, Mikya. Yeah. Baka Wala chef pang Mikya yan. Wala pang nakitang santol. Ay,
Ay, baka next month pa. Oo, santol. Favorite ko din yun eh. Santol, laing tapos may santol. Dahil sa summer yun eh. Sarap no? Baka next month pa yun. Naalala ko kasi, ano yun eh, summer yung santol. Summer naman. Pero baka hindi na. Summer. Sa palengke eh. Wala pa, babukas pa yun. Daming sibuyas, daming bawang ni Mikyo. Okay. Talaga. Pag mahilig kumain at pag mahilig magluto at kumain. Food is life. Ayun na. Na, umuulo na. Nalagay ko na yung kalabasa. Pag kumulo na, ilagay na ang kalabasa. Pag kumulo na ang gata, ilalagay na ang kalabasa at sita. Yan. Naugasan ko na to guys. Hinugas-ugasan ko na ng bonggang-bongga. Yun. Naimay-himay to. Ito ang niluto ko. Sitaw at kalabasa. Tagsitaw ngayon eh. Sobrang mura ng... Ang dami namin nabili ko na sitaw. Ilan? 50 pesos lang. 50 lang yan. Sobrang dami. Hindi pa yan, mayroong kalahati lang. Oh, may tira pa kami. Pang Adobong adobo. sitaw Kasi na. sobrang dami naman eh. Baka magtampo yung hipon ni Lumayas. Ayan, so ayan, dahil ganyan, takpan ko muna. Hanggang kumulo. Hanggang kumulo at Ito maluto. mga 10 minutes muna. Tadaan! Ang sarap. Wow! Halo-haloin, nalagay ko na yung hipon. Ang dami. Pag medyo na yung kalabasa at sitaw, lalagay ko na. O yan, ganyan version nila na Ganito ang version namin ng gatang sitaw at kalabasa. Uli nilalagay yung hipon. Oo. Nagagaya sa atin Sa iba, sa pinigisa. Oo, binigisa. Sa Sa amin ganyan. Tagalog at sa ibang lugar. Ilalagay na pag mga after 10 minutes mo nalagay yung gulay. Tapos yan, tatakpan mo na ulit. Ganyan. Mamaya ko nilalagay yung pahanggat. Tada! A few moments later. Ilalagay ko na yung kahanggata. Two 2,000 years later. Wow, ang sarap. Ilalagay ko na ang sili. Parang ayaw magpakain ng sili. Yan na. Ubus. Ilan lahat yan? Sige na. 30 pieces. Hiniwa ko, 30 pieces. Uy, ayan o. Ganyan na lang muna. 30 pieces. 30 pieces yung hiniwa ko. Parang ayaw magpakain. Pag kulang, dadagdagan na lang namin. Kanina tinimplahan ko na to ulit ng paminta tsaka ng asin. So ayan, medyo papadry ko pa ng konti para mas masarap. Mas manunuot yung gata. Hindi ko na masyado haluin kasi madurog-durog mo na yung kalabasa. Meron daw. Parang nga sumarap eh. Ang sarap. Ang sarap. Karami na naman akong kain ito. Diba, hindi mo na ako nagdadaan. Ito na yung guys. Ito na yung partner. Paborito ko talaga ito. Manok. Grilled chicken. This is my favorite to the max. Kahit po. Sarap yan sa mga gata. Yeah, masarap. Mga gata, ay pag lutong gata, masarap yung mga ganito. Grilled chicken. Susunod, grilled chicken naman na buo. So ngayon is muna, pakpak at flex lang muna. Ayan.
Waiting. Malapit na yung maluto guys. Konti na lang. Luto na rin kayo guys. Grabe, ang sarap. Mura yung mga ano ngayon, sitaw. Tagalog na gulay. Pati nga talong mura. 30 lang kilo. Ewan ko lang sa mga may probinsya. Syempre mas mura yan. Habang summer mo. Yeah. Oo, di ba mas marami kasing gulay na mas mura kapag summer. Kaya i-grab na natin. Dito din sa Baguio, mas masarap bumili pag summer din. Start na yan ng mga February, March, April, hanggang May. Mura yung mga gulay. Ngayon nga, galing lang namin palengke, ang dami namin nabiling gulay. Grabe, sobrang mura. Mga sayote, pipino, cabbage, pechay Baguio. Broccoli ko lang, mumura, 30 lang. Yung iba 20, 25, 30. Mga magandang klase 35, 40. Coli. Grabe. Ang gagandang mumura. Sa Manila ba? Oo. Sa Manila. Mahal. Pati broccoli. 30, 40. Basta magaling ka lang magpili. Piliin mo din. Kasi syempre yung mas mura. Medyo yung iba. Hindi ganun kagandahan. Pero yung medyo mataas, mga 40 na yung ganyan. 50 per kilo. Yun yung mga ang gaganda talaga ng klase. Sayote, 20, 15, yung carrots lang talaga yung medyo hindi masyadong bumaba. Dati nga last year, nakakabili pa kami ng per kilo na 20 ganun. 20 pesos, 15 pesos. Ngayon, pinakamura na ngayon yung 70 pesos. Pinakamura na yun. Yung pinakamagandang klase, 90, 100. Ayun, yun lang naman. Chika-chika lang. Yun na. Pupunta kayo Baguio, punta kayo ng summer kasi mas mura yung ulan. Yun nga lang, syempre, mas marami nga ng turista. Hindi na alam kung saan galing yung mga turista. Ang dami. Sayang. Kwento-kwento lang. Ay, wow, ang sarap. Grabe. Konti na lang, padry ko lang konti. Pero kayo, kung gusto nyo ganyan yung medyo may sauce, pwede naman. Hindi ko na masyadong hinahalo kasi maduduro sa labas. Konti na lang yun guys, tapan ulit natin. Tamang-tama na yung lasa. Tinikman ko na. Kaya wow! Ayan, half down na. Ayan, grabe guys, sobrang ganyan okay na yan. Kasi namin may pa, konting Dinukit Na. Plating na. Waiting na. Yun. Kung gusto nyo guys yung medyo i-dry pa ng as in dry, pwede naman. Pero yan kasi masarap yung ganyan. May sauce. So, this is it. Pansit. Ayan Chef na, Meet guys. Yayan. Ba, Chef Meet Yayan. Masarap, guys, So, tara. Kain na tayo, guys. Tara na, let's eat. Eat na. Luto na ang gatang kalabasa na may sitaw na may sahog na hipon. Ang partner namin yan ay grilled na manok sa air fryer. Ito naman ang sausaw. Siyempre, di mawawala ang Mang Tomas. May sausawan na toyo mansi na may sibuyas at sile. Ito naman ang dessert namin. Mangga. So, yan Diba? Ang sarap guys Nakakatakam ba? Yun naman ang kanin namin. Brown rice. Ayan, umusok-usok na. Tara na guys, lantaan na natin to. Let's eat. Paborito ko mga ganyan. Luto ng gata. Tapos nagluluto pa ako ng gata, diba? Nagluluto pa siya ng gata, tapos maganda pa siya. Ay, di ba? Muuto ka naman. Karalaga na itong lutuan. Ito, masarap sa usawan pag grill sa akin. Toyo mansi, may sibuyas, bawang.
Ako naman, fan ko kasi ng tumas. Sabi guys, ang sarap kumain lagi ng ganito, no? Kahit araw-araw. Kahit araw-araw iulam yung gata, no? Hindi na ako sa... Sarap ang kamay. Ang sarap siya ba yan? Parang maasim pa. Hinog-hinog naman na siya. Ano siya? Sarap naman kumain. Taga-balat. Ayan. Sorry guys. Tumutulog yung sipon ko. Sa anghang. Unahan na lang tayo nito sa Sino may allergy dyan? Si Tirisin na lang hatakot yun. May allergy din ako sa ganito. Kasi may asthma ako eh. Pero, nung bata ko may limit lang. Yung pagkain ko nito. Pati yung mga crabs, may limit lang. Hindi pwedeng sobra. Pero sumusobra. Kasi masarap. Ang sarap po siya ng hipon na ng hipon siya. Maaga kasi kami nakapunta ng market. Kaya naabili kami ng fresh na hipon. Nakapunta naman pa agad sa market. Sarap. The best. Ano naman kaya naglulutuin? Naisip ka naman. Gusto ko nga ang gatang tuna. Yun yung gusto Ang ko. tagal mo nang inaan-sa mo. Nire-request. Ginataang salmon, di ba? Ang pinaka-favorite ko yung gatang salmon. Asa na ito fresh sa palengke, pero pag meron, yun naman next. Yung ba next? Yung hindi ko naluto. Tuna. Taas kami dyan na mahilig sa gata, guys. The best. Ganun din sa yung gata. Lagi yung baon sa school. Gata. May hipon. Kasi yung baon niya, gata, may hipon. Walang hipon. Namahan pang binihipon. Wala siyang pambiling hipon, pero favorite niya. Siyempre. Bata pa ako nun. Nakakain ako ng mga ganyang pagkain. Nung bata kasi, ako, meron pa naman nun. Pero nung lumalaki na, nag-elemental na. Try niyo yun, guys. Partneran nyo ng ihaw. Masarap. O kaya, pritong isda, pwede din. Hindi kasi kami masyado sa prito. Cholesterol yun. Hindi kasi kumakain si Mika walang partner. Hindi ako pala. Pinakain ko nga guys, kahit ganyan yung gatang sitaw kalabato. Walang partner kami. Sa kanya lang ako natuto mag-partner. Sa bahay gawin namin, guys. Pag may Ilocano, di ba? Kapag kumain kami ng kumain kami, hindi pwedeng isang putahe lang yung nasa lamesa namin. Kailangan 2 o kaya 3. Meron kaming ganyan, o kaya ihaw, prito, gata, tapos may sabaw pa, may soup. Ganon. Eh, nung nakilala ko siya, hindi ako sanay sa kanya kasi kumakain siya ng isang putahe lang, tapos wala pang sahog. Parang hindi ako mabubuhay. Hindi, nakagis na ko. Nakalaki na. Ngayon, hindi na siya kumakain ng walang pares. Nahawa na. Kumakain pa rin naman, pero... Naghahanap na rin siya. Kasi tatanungin na din niya ako, anong partner? Oo, pero yung notice pa rin, syempre, kaya pa rin naman. Oo, kakain pa rin siya. Kumakain niya kahit munggo, walang sahog, munggo lang. Ako hindi kasi ako kumakain ng gano'n. Kung may sobra ka naman, may pambili ka Pero hindi naman ako maarte. Kung baga, munggo lang, walang sahog. Kakain ako pero bibili naman ako ng pritong itlog. Pwede na yung basta may pares. Kahit pritong itlog lang. Sarap. Ganun kasi yung binalaki kami ng tatay ko. Hindi, kung mayaman. Mayaman. Maniniwala ka ba na makunat ang Ilocano? Nung hindi ka pa nakakilala ng Ilocano, sinabi sa'yo yung Ilocano makunat.
Naniniwala ka. Makunat sa gamit. Pero hindi I ako- mean, makikilala, nung hindi ka pa nga nakakilala, maniniwala ang sinabi. Makunat Hindi. Ilocano. Kasi wala pa naman akong naka-encounter. Ngayon nakilala mo ang Ilocano, na-realize mong totoo bang makunat ng Ilocano. Hindi. Hindi, Hindi. di ba? Galante sa pagkain ng mga Ilocano. Hindi kami matipid sa pagkain, guys. Pero sa Sagana kami sa sa gamit pagkain. ng mga... Sa gamit. Mm. Sabi nga ng tatay ko, huwag ka umasta na parang mayaman kang bibili ka ng mga branded mong damit. Mamuhay ka lang ng simple. Kasi yung tao hindi naman titignan kung ano yung tatak ng damit mo, kung anong brand ng sapatos mo. Diba? Ang importante, sabi ng airpot ko, naliligo ka araw-araw. Naliligo ka araw-araw at may trabaho ka. Ganda nga ng damit mo. Ang ganda nga ng damit mo, may branded, inutang mo lang naman, tapos baong ka pa. So, number 1 na importante sa amin, yung pagkain sa Ghana. Kailangan talaga pagdating sa pagkain. Ang Ilocano talagang kumbaga, masarap talaga yung nasa hawak. Comment down below yung mga Ilocano dyan. Kaway-kaway mga Ilocano na sinasabihan na makunat daw tayo, di ba? Comment dyan. Lalo na ako, hindi man ako maniniwala. Kasi wala pa naman ako na-encounter doon na Ilocano. Kaya guys, kala dati ni Miklia, ayoko yung dinala niyang pagkain. Kasi bumili pa ako sa palengke ng manok. Munggulang, dalakabawang ko nun. Aking munggulang. Walang sahog, walang partner. Kala ko Hindi ko type yung pagkain na dala niya. hindi niya nagustuhan yung luto ng nanay ko na munggo. Yung nanay ko kasi yung nagluluto. Tapos, baon ko yun. Nagtrabaho. Munggo. Kaya yun, sabi ko, bumili pa ito ng manok. Ayaw na ata yung lasa ng niluto ng nanay ko ng munggo. Hindi niya alam, di ako kumakain ng walang kapares. Hindi mo lang kasi sabihin. Sinabi ko Parang na hindi ako ata, nag-overthink. Laging dalawa yung ulam ko eh. Okay lang yun, basta may extra half, di ba? Tapos syempre, pinagtatrabahuhan mo naman eh. Deserve mo naman kumain ng ganyan. Di ba? Yun nga yung sabi ng papa ko, kapag sa pagkain, hindi ka dapat magmakunat. Lalo na kung nagtatrabaho Kung ka. nagtatrabaho ka, Bakit ka lang. kakain ng ganyan lang, di ba? Ng isa lang, kung kaya mo naman, di ba? Kaya nagtatrabaho Kung may choice para ka sa naman pagkain. eh. Diba? Pagkain kasi yan yung pangkalusugan. Kaso kayo yun, kami kasi sa Bicol, kahit naman gustuhin namin, wala naman kami pambili ng extra na may partner eh. Kumbaga gulay lang talaga, gulay lang. Tsaka hindi din kasi talaga pwede sa amin isang po tayo guys, malakas kami kumain, di ba? Oo, sobrang lakas. Malakas namin kumain. Gulat nga siya kasi ang tao namin kumain. Pagtapos namin kumain ng kanin, kumakain pa kami tinapay. Ang tatahaw. Ang tataaw. Hindi pwedeng 6 na taal lang yung sinasain Yung sa bahay. budget mo na pang isang buwan, parang pang isang linggo lang. Lagi niya yung tinatanong parang magkano daw yung binabudget ng tatay ko sa namin. Kasi bigas pa lang ubos na agad eh. Hindi pwedeng bibili lang ng kilo-kilo eh. Kailangan talagang sao-sao. Kaya comment down yung mga Ilocano dyan. Matipid ba kayo sa ulam guys? Makunat daw ba kayo? Maunat kami sa gamit. Comment na. Hindi kami makikipagsabayan at yabangan sa gamit. Kaya. Pero pag nasa loob kami ng bahay, hindi naman kami gutom. Ang sarap. Ang sarap diba? Sobrang sarap. Pinuri yung luto. Sarap naman talaga. Baka gustuhin na nila matikman yung luto ko. Mga nanonood. Si Mickey na papalipad ng gatang luto niya. Palipad ko sa inyo yung luto kong gata. Ang sarap.
Ang sarap na hipon. Marami na akong ulo. Ang sarap ng utak. Cholesterol mo. Cholesterol. May cholesterol kasi ako. Nakamana ko. Pero wala naman healthy tayo. Wala tayong sakit. Maraming sakit, tapos may medical namin. Pasado lahat. Pasado kami ni Mikia. Wala kami. Noong dati, kung pasado ka sa exam sa school, ngayon na 30 ka na, ang inaantay mo kung pasado ka sa test mo sa medical. Sa lab test. Sa lab test. Wala, lahat sakto. So, Sakto, kala ko, lalagpas pa yung cholesterol ko sa 200 eh. kaya, baga parang pagano natin sa pagkain, di ba? Parang ang sarap lang sa pakiramdam. Kasi, di ba, yung inaalagaan natin yung health natin. Mataaw kami, pero may limit din. may limit. Tsaka yung pagkain naman natin. Yung control lang. Pwede kang kumain sa labas, pero kontrolin mo lang. Kasi syempre, sa labas talaga, hindi mo maano yung yung mga pagkain. Yung oil na ginagamit, di ba? Hindi mo alam kung ano yun. Kasi, syempre, bilang nagtrabaho sa kitchen, matik alam ko, used oil talaga yung gagamitin namin sa mga luto, di ba? Yung iba. Hindi ka pwedeng gumamit sa kitchen ng bagong walang lasa yun. Kailangan talaga itabi mo yung pinagprituhan mo ng manok. Hindi naman used oil na sinabi used oil is gamit na. Wala nagprito ka ng manok, itabi mo yun kasi pwede mo pang gisa yun kasi mas malasa yun. Ganon. Sinipon ako sa anghang. Oo nga. Hindi naman maanghang pero tutuluhog mo kasi Hindi may naman, parang anghang. immune na kasi tayo sa anghang. Malakas kasi kami kumain ng sili. 30 pesos na yun. Pero parang nag-ano lang yung namin katawan. Uminit. Ano tawag doon? Tamang-tama Nagre-react pero yung muso namin hindi. Tamang-tama sa summer ngayon. Kaya Kumbaga parang sunog na ata sa bunga. Summer ngayon kasi ramdam mo yung init. Hindi naman. Malamig kami. Dito sa bahay namin, malamig. So yun guys, umahaba na naman ang ating video at nahihirapan na naman tayo sa pag-edit. Baka mainit na naman yung manonood at syempre masarap talaga kumain pag walang camera, di ba? Kaya, kung hindi ka pa subscribe ka na syempre at i-click mo ang notification bell button para laging update sa mga bagong video na ina-upload namin. At syempre na tumatahol like and subscribe at susunod na vlog. Sa mga nag-subscribe guys at sa mga walang sawa nanonood sa amin, nagtatthumbs up, subscribe, nagla-like din. Yung mga susupport kay Mika nagsusupport sa LS. Thank you very Maraming much. salamat. Na-appreciate namin yung lahat. At Yes. syempre, ingat kayo at hanggang sa susunod na vlog. Ayun na kami. Bye-bye.